So for today's video, share ko naman po sa inyo yung tips and guide paano po kayo magbabayad ng safe loan sa inyong mga GCash app. At ano nga bang account number yung gagamitin natin para makapag-proceed tayo ng payment ng safe loan at saan nga ba itong makikita na documents. So dito po sa video na to is tuturuan ko kayo ng step by step basta meron na po kayo notice of amortization galing sa Pag-ibig dahil dito po natin kukunin yung reference number o yung account number po natin. So ito pong video is para po sa inyo. Una po sa requirement, dapat meron po tayong notice of amortization galing po sa Pag-ibig dahil dito po naka-attach yung mismong PDF at naglalaman po ito ng mga details katulad po ng account number. Sa loob naman po ng PDF, makikita naman po natin yung mga important details katulad po ng account number, sa loan terms, tapos yung sa monthly amortization po kung magkano po yung babayaran natin. Once okay na po, kunin lang po natin yung account number, copy lang po natin yan at i-open po natin yung GCash. Dito naman po sa dashboard ng GCash, click lang po natin yung bills, tapos i-click lang po natin yung government para po i-select natin doon yung Pag-ibig. Tapos tatlo lalabas dyan, pipiliin lang natin yung una na Pag-ibig. Tapos ilalagay lang natin yung mga details na kailangan dito, katulad ng sa type, pipiliin natin yung short-term loan. Tapos yung account number, yung kanina, i-paste lang natin yun dito. Dito naman po sa period covered, ang ilalagay nyo lang po dito kung anong months po yung babayaran nyo sa monthly amortization. Tapos huwag nyo lang din po kalimutan na kung ano po yung naka-specific date dun sa notice of amortization nyo, dapat ayun lang din po yung ilalagay nyo po. So sa example po natin, kung October 15 po yung unang amortization, dapat po October 15, 2026 po yung pipiliin nyo po sa covered from, tsaka covered to. At sa amount po sa taas, huwag nyo lang po kalimutan yung exact amount based po dun sa text messages sa inyo ni Pag-ibig o kaya naman po doon sa PDF. Pag na-confirm nyo na po na tama na po yung summary ng details, then pwede nyo na po i-click yung confirm. Tapos okay na po yun. So, yun lang po for today's tips and guides. Sana po nakatulong po sa inyo. Salamat!